Kasabay ng pagbabantay ng national government sa hagupit ni Bagyong Uwan, kanya-kanyang paraan din ang ilang mga lokal na pamahalaan para masiguradong ligtas ang kanilang mga residente. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ian Maghanoy, live mula sa San Jose, Nueva Ecija. Ian, ano na ang mga ginagawang paghahanda ng mga residente at LGU dyan sa San Jose? Abala na nga sa pagpuputol ng malalagong sanga ng mga puno ang Local Disaster Risk Reduction Management Office dito sa San Jose City sa Nueva Ecija. Marami kasi rito nakasalabat sa poste at kable ng mga kuryente. Bahagi ito ng paghahanda ng lungsod sa landfall ng Super Typhoon Uwan na inaasahang tatama sa Central at Northern Luzon ngayong gabi o bukas ng umaga o sa Lunes, depende sa galaw at direksyon ng bagyo ayon sa pagtataya ng Pag-asa. Siyempre po, yung mga puno po kasi may mga matataas na puno. Pag tumama yung bagyo, babagsak po yun sa mga bahay. Siyempre po, maapektuhan po yung pamilya. And then, siyempre po, dun sa mga puno na ano naman po sa mga wire ng kuryente, yung San Jose Electric Cooperative naman po yung nagpro-pruning doon. Dahil siyempre po, sila po yung mas nakakaalam baka mamaya makuryente pa po yung mga taga-engineering natin. Naghahanda na rin ang LGU ng relief goods, emergency tools at kits sakaling mawalan ng supply ng kuryente at tubig sa gitna ng bagyo. Dito sa San Jose City, 6 sa 38 mga barangay ang flood-prone. Sa projection ng lokal na pamahalaan, posibleng lumubog sa hanggang bewang na baha ang mga ito oras na manalasa ang bagyo. Kaya't on standby na rin ang 7 emergency at rescue vehicles ng lungsod para sa mga maaapektuhang residente. Ready na rin ang mga tent sa mga public schools na magsisilbing evacuation centers. Pero yung baha naman po kasi dito sa aming lungsod, hindi po siya pang matagalan. Mga parang flash flood lang po pag malakas yung ulan, pag yung aming mga drainage ay napupuno, doon lang po umaapaw. Pero mga ilang oras lang po pag wala na pong buhos yung ulan, bumababa rin po yung ano. Ang ilang mga residente naman ng lungsod tulad ni Ani, plano muna ang pansamantalang isara ang kanyang negosyong karinderya para iwas disgrasya. Ano po, pagka malakas po yung ulan, nagsasarado po kami. Sa bahay lang po muna hanggang pag mahina na po yung ulan, magbubukas po ulit. For safety na rin, siyempre. Una nang inirekomenda ng Office of the Civil Defense o OCD ang pre-evacuation measures o ang maagang pagpapalikas bilang paghahanda sa mahigit 6 na milyong pamilyang tinatayang maapektuhan ng bagyo. Maraming salamat sa iyo, Ian Maghanoy, nag-uulat ng live mula sa San Jose, Nueva Ecija.